ang kanyang special testimony mula sa ating bisita ngayong umagang ito. Aking tinatawagan si retired Major Todd Mauricio. Maraming salamat po. Ako po si Major Todd Mauricio. Kung meron pong pangalawang buhay, kung totoo po yun, magpapadestino ako sa Manila Tondo Corps. Kung totoo. Parang kahapon lang, ito yung prayer ko sa Panginoon na huwag bibigay yung mga memory natin. Kasi pag bumigay yung memory natin, wala na tayong kwento. Magkikita-kita lang tayo. Mag-uulit-ulit lang tayo ng pangalan natin kasi nakalimutan mo na yung kung sino yung kaharap mo. Kaya, parang kahapon lang, 1982, nagsisimba po ako dito sa salvation meeting nyo. Yung holiness meeting, doon po ako sa Manila Central nagsisimba. Dahil yun po yung aming home core. At noong 1983, hindi ko makakalimutan si Major Daniel Osorio na nagpipreach siya tungkol sa talent na merong 5, binigyan ng 5, binigyan ng 3, binigyan ng 2, at binigyan ng 1. Yun po yung salita ng Panginoon na iniimbestigahan ko ngayon na yun na po yung package deal ng trabaho ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Na unti-unti niya nang pinararamdam yung kanyang kapangyarihan sa aking buhay. At noong 1983, umatin ako ng Youth Council sa Girl Scout of the Philippines sa Laguna, October 23. Kasama ko pa yung pinakamatanda dito, si Marilu Ventura. At mga unang panahon po ng mga young people kami. At siya po yung pinagkakaguluhan ng mga binata noon. Pero tandang-tanda ko rin po na that was the time na talagang yung miracle ng Panginoon para baguhin yung aking buhay ay nangyari na. At pagpunta ko dun sa Youth Council, sa Girl Scout of the Philippines sa Los Baños, hihititin ko na lahat yung sigarilyo kasi ang naririnig ko, hindi ka pwedeng humitit ng sigarilyo dun sa loob ng Youth Council area. Kaya tinodo ko na yung hitit ko para may baon ako sa loob na nikotin. Pero nung nag-appeal si Colonel Ciderbal, ako po ay pumunta sa luklukan ng awa. At nilabanan ko po yung hiya ko dahil mahiyain po ako noon at ako po ay umagulgol doon sa may mercy seat at hindi ko naririnig yung kina-counsel sa akin. At alam niyo po ba kung sino yung nagka-counsel sa akin? Si Major George Domingo. Hindi po si Major George Estocado. Si Major George Domingo. At kaya lahat yun, hindi ko makakalimutan. Parang kahapon lang na nagbago ang buhay ko. Binibilang ko noon, 1 linggo na akong hindi naninigarilyo. 2 linggo na akong hindi naninigarilyo. 1 buwan na. 1 taon na. At hanggang ngayon po, hindi ako naninigarilyo. Naninigarilyo na? Hindi mo. Kaya yung utang ko sa Panginoon, natatanawin ko na gratitude pa rin yung pagbabago na
binigay ng Diyos sa akin. At kilala ng bawat isa dito yung nanay ko, si Julia Mauricio. Yung pinakamatanda ulit, kilala niya yan. At si Julia, siya po yung matyaga na tumutulak sa akin para attend ka ng youth council, attend ka ng music camp, attend ka ng recruit class, doon sa training school. Tulak ng tulak yung nanay ko. Kaya yung mga nanay at tatay dito, wag po kayong hihinto ng pagtulak sa inyong mga anak kahit against sa kanilang will, dahil alam na alam natin na yun ang ikabubuti ng mga anak natin. Kaya nabago po ang buhay ko noon, 1983, October 23, at pumasok po ako sa training school ng 1986 to 1988. At nagkamali ba ako ng pagtanggap sa Panginoon? Sasabihin ko ngayon, wala po akong regret. At kaya nga kung merong pangalawang buhay, magpapadistino ako sa Tondo. Ba't niyo ako dinidistino sa Tondo? At alam niyo po, nung naging Christian ako noong 1983, bumaba po ang krimen sa Tondo. Hindi po, joke lang po yon. Pero kahit po sakal po tayo, kapag tinanggap natin ang Panginoon, hindi po problema sa Kanya yon. Wala pong imposible na baguhin ng Panginoon kahit gaano pa tayo kasukdol o kahinos yung ating pagiging makasalanan. Babaguhin niya yung buhay natin. Amen ba, ma'am? At ako ay nagpapasalamat. Retired na ako as major. 13 na kwerpo yung napuntahan ko. At isa po doon, hindi man lang ako naligaw sa Manila Tondo. Kasi alam niyo po bakit? Matalino yung mga leader natin. Baka yung mga pinagkakautangan ko sa Tondo, tigukin ako. Yun lang po. At ako po ay natutuwa. Ito lang po yung sasabihin ko, kapag na-reach po natin yung finish line, hindi niyo po mararamdaman yung tape ng finish line habang hindi pa tumatapak dito yung tape sa katawan nyo. Yun po yung feeling na hindi nyo po madidescribe. Kapag binigyan kayo ng misyon ng Panginoon, sumali ka sa covenant ng Panginoon, at ang hangganan ng covenant na yan ay na-reach mo yung finish line, yun po yung patotoo ko na hindi po natin mailalarawan yung ganong mga karanasan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ngayon po, retired ako. Sabi doon sa Joshua 1:1, nung namatay si Moses, meron bang namatay sa Diyos? Walang nabawas sa Diyos. Walang nabawas sa katotohanan ng Diyos. Wala pong nales sa ating Panginoong Diyos. Kasi nung pinalit si Joshua, nagsalita ang Panginoon kay Joshua. Amen? Kaya kahit maaaring hindi ko sinasabing namatay, kundi yung status ko ngayon, retired na kami, pero wag niyong hindi po ibig sabihin na hindi na kami gagamitin ng Panginoon o wala na ang Diyos sa aming mga buhay. Espesyal ang gagawin niya pa sa atin. Na nasalat ko lang yung surface, yung tip of the iceberg sa mga kapangyarihan ng Panginoon Diyos. At yun pa lang yung naramdaman ko, kaya yung iceberg mismo ng Panginoon Diyos na hindi natin masusukat, mararanasan po natin yon. Kaya yun yung inihintay ko palagi na merong gagawin ang Panginoon Diyos pa rin sa mga retired na katulad po namin. Kaya purihin ang Panginoon at ako ay nagpapasalamat dahil
nararamdaman ko hanggang ngayon yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Kaya maraming salamat at purihin siya. Thank you for retired Major Todd. Hayaan niyo po, see you po next live dito sa Tondo. Magkita-kita pa rin po tayo. Yun. Maraming salamat po muli. Ngayon po ay patuloy tayong awit sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa English, the fight is on. Alam ko ang bawat isa ay may pinagdadaanan or may mga battle. But still, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na lumalaban dahil alam natin ang Diyos ang ating kasama. Kaya sabi sa awitin, ang digmaan ay naglalatang sulong o Kristiyanong kawal. Atin pong awitin ng verse 1, verse 2, at babasahin po natin ng verse 3 at awitin natin ng koro. Okay po? Ating pong basahin ng verse 3. Read. Panginoon ang patnugot sa tagumpay, balagharing tibay kumikinang. Purihin ang dakila niyang pangalan, magniningning ang kapayapaan. Sama-sama po natin awitin ang koro ng may declaration na tunay nga ang Kristiyano ay patuloy na uusad dahil kasama natin ang Diyos. Digmaan ay naglalat ang sulong o Kristiyanong kawan. Ang kagayakan ng kabanalan, panlupig sa kasamaan. Sa digmaan ay huwag manlupay, paglakas niya'y panghawakan. Kung Diyos ay ating maasahan, aawitin ang tagumpay. Amen. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Tayo po ay tumayo. Inuulit ko po, 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Ito po ay babasahin ko sa Tagalog at ito po ang sinasabi. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang susunod po ay Ephesians chapter 5 verses 20. Ito po, inuulit ko po, Ephesians chapter 5 verse 20.
At ito po ang sinasabi. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Panginoon. Ngayon naman po ay tayo po ay makakatunghay ng isang special number mula po sa ating mga Sunday Schooler. Palakpakan po natin sila. Thank you muli sa ating mga Sunday Schooler. Ngayon naman po ay tayong makakapakinig ng salita ng Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Major Helen Estocado. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagod pa ba kayo sa ating anniversary? Maraming napagod kasi maraming wala. Siguro dahil sa puyat, hindi natin alam kung anong mga nangyari sa ating mga kapatiran na wala ngayong umaga. Pero salamat pa rin sa Panginoon sapagkat ang panahon ay hindi hadlang upang sambahin natin at dakilain ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa online. Alam po namin na maraming nakikisama sa atin sa pagsamba. Hindi lamang po ang mga taga-Tondo Core, kundi sa iba't ibang dako na mga nakakilala sa atin, sila ay nakakasama nating magsamba sa ating Panginoon. Pag ikaw po ay nabilanggo, may kadena ang iyong mga kamay, may kadena ang iyong mga paa, humihiga ka sa isang malamig na sahig ng semento. Magpapasalamat ka pa ba sa Panginoon?
Ito po si Paul. Ito si Pablo. Nakaranas siya ng maraming kahirapan, nilatigo, binilanggo, maraming mga parusang ginawa, pero siya ay nagpasalamat pa rin sa ating Panginoon. Kung kayo ba ay may mga taong gustong pumatay sa iyo, sinisira ang pagkatao mo, naiinggit sa iyo, at gusto kang mawala sa kanilang paningin, ikaw ba'y luluhod pa rin, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon? Ito po si Daniel. Nung siya'y gustong ipapatay at itapon sa den of lion, ang ginawa po ni Daniel, siya'y lumuhod, nanalangin at nagpasalamat sa ating Panginoon. Kung ang lahat ng mga ari-arian mo ay nawala, ang iyong mga hayop, ang iyong mga kayamanan ay nawala, ang iyong mga anak ay namatay, ang iyong katawan ay napuno ng sugat at galis, ikaw ba'y makapagpasalamat pa rin sa Panginoon? At sabihin mo, wala akong dalang dumating sa sanlibutan, wala rin akong dalang aalis sa sanlibutan. Ito po si Job. Sa kabila ng kanyang mga kahirapan,